maglalabas ng warrant of arrest sa ngayon laban sa mga senador at iba pang individual na pinakakasuhan ng plunder ng ombudsman kaugnay ng pork barrel scam. Magagawa pa lang ito kapag naipasa na ng ombudsman ang impormasyon sa Sandigan Bayan. Binigyan din ng pagkakataon ang mga respondent na maghain ng kanilang motion for reconsideration. Samantala, nagsalita na si dating Senadora Loy Ejercito tungkol sa kanyang dating kaibigang si Ruby Tuaso na nagdawit sa kanyang anak na si Senator Jinggoy Estrada. May report si Sandra Aguinaldo. 5 araw. Yan ang panahong ibinigay ng Office of the Ombudsman sa mga pinakakasuhan nila ng plunder para maghain ng motion for reconsideration. Kahapon, sinabi ng Ombudsman na nakahanap sila ng sapat na basehan para kasuhan ng pandarambong sina Senador Juan Ponce Enrile, Senador Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada at Janet Lim Napoles at ilang tumestigo sa di umano'y PDAF scam na sina Ruby Tuazon, Dennis Cunanan at Rodora Mendoza. May 2 buwan ngayon ang ombudsman para pag-aralan ang mga inihaing motion. Ayon sa ekspertong aming nakausap, tatagal pa ulit ang proseso dahil kailangan pasagutin ng ombudsman ang DOJ at NBI sa motion ng mga respondent. Bago lang makafile ng tinatawag nating information. Ano ibig sabihin ng information? Yung mag-uumpisa ng proseso sa Sandigan Bayan na kung saan magkakaroon nitong tinatawag nating paglilitis. Pwedeng aabot ng taon. Maaari pa nga raw makahanap ng lusot ang mga dawit sa isyu sa puntong ito. Tulad ni Senador Bong Revilla na may nakahain pang petisyon sa Korte Suprema. Hanggang wala pa kasing formal na kaso ay tuloy ang oral argument sa SC. May posibilidad din daw na baka makapagpiyansa ang mga senador maging si Napoles. Para ma-decongest ang mga jails, nag-issue ang Korte Suprema ng rules that will become effective pa sa May na nagsasabi na ang bail pwedeng mag-grant kahit na sa mga kaso kung ang ebidensya ay hindi ganun kalakas. Oras na maisampa na sa Sandigan Bayan ng kaso, pagtitiyak ni Senador Miriam Defensor Santiago, masususpindi raw bilang senador sina Enrile, Estrada at Revilla. Sa Senado, wala na ginawa ko ni magnakaw ng pera ng gobyerno. Ngayon, inahamon ko na naman siya. Suntukan tayo kung gusto mo. Sinabi na kahapon ng kampo ni Revilla na itutuloy nila ang petisyon nila sa SC at kumpiyansa silang hindi pa maglalabas ng warrant of arrest. Pero ang senador na kasalukuyang nasa Israel, kinuwestiyon ang timing ng resolusyon ng ombudsman at draft recommendation ng Senate Blue Ribbon Committee. Para bang nagkakaroon na ng yung sabuatan ba? O naman yung tawag doon na parang minamadali na nila na gusto nilang makita tayong makulong, no? Pero sabi ko nga, as I've said before, I am ready. I am not afraid. Ang mga magulang naman ni Senador Jinggoy Estrada tiwalang malalampasan ng kanilang anak ang issue. Everybody is presumed innocent unless proven guilty. Let the court decide. I'm hurting, diba? If you're in my place, you'll feel the same. Masakit. Pero ayaw ko na yung may stress ako. Ayaw ko yung may tension ako. Dahil may edad na ako. Bahala sila. Drag nila yung pangalan ko. I'm willing to go anywhere. Kahit saan nila ako dalhin. Matanda na rin ako. Hindi na rin daw nagulat si Dr. Loy Ejercito nang tumestigo laban sa kanyang anak, ang kaibigan niyang si Ruby Tuazon. That is to be expected dahil nakausap ko na yan sa Amerika noong araw. Nung itong ano na nga, at tinanong ko sa kanya, kasi sinabi niya na hindi namin siya tinatawagan, so I called her up. Pareho kami nasa Amerika. Sinabi niya sa akin na mabuti pa, sabi niya, dahil si ano daw, meron. Huwag na lang ako magsalita. Hanggang ngayon ay wala pa rin pahayag si Senador Enrile. Ang kampo naman ni Napoles, sinabi ng maghahain sila ng motion for reconsideration. Sa paghahabol ngayon sa ilang miyembro ng oposisyon, nagpasa rin si Vice President Jejomar Binay na huwag sanang tumigil ang gobyerno sa pagpaparusa sa mga oposisyon lamang. If it stops with the filing of the plunder cases against 3 senators who are not political allies, and confines itself to the Napoles case. And it will create the impression of being selective and that political partisanship, not justice, is the sole motivation
behind these charges. Sa buong proseso ay nasunod yung patakaran na dapat ito ay nakabatay sa ebidensya na walang kinikilingan at walang pinapaboran. Sa ombudsman na raw nakasalalay ngayon kung aaprobahan nila ang application for immunity ni Tuazon at Cunanan. For example, it denies the motions for reconsideration of everyone. Kasama pa rin sila at ifa-file na nga yan sa Sandigan Bayan. Sa Sandigan Bayan na yan idudulog siguro nila Mrs. Tuazon. Sandra Aguinaldo, GMA News.